Sa isang flashback, ang estudyanteng si Kim Uy-gaem ay dumating sa kanyang bagong paaralan na sinamahan ng kanyang ama. Binabati siya ng mga guro ng may paghanga. Siya ay isang sumisikat na bituin, isang kamakailang nagwagi sa International Science Olympiad, ngunit ang kanyang mukha ay malamig na ekspresyon, ang kanyang mga mata ay malayo. Sa klase, ang pagdating niya ay bulungan. Siya ay mula sa Somon High, isa sa mga nangungunang paaralan sa bansa. Pagkatapos ay isang estudyanteng nagngangalang Kong Yun Ki ang pumasok ng huli na nakatitig kay Kim Uy-gaem. May kung anong hindi masabi ang dumaan sa pagitan nila. Pagkatapos ng klase, habang ang iba ay nagpapahinga, pumunta si Kim Uy-gaem para mag-aral ng mag-isa. Pag-uwi, ginugol niya ang kanyang sarili sa mga takdan-aralin. Ang kanyang mundo ay isang katahimikan at presyon. Sa lahat ng oras na ito, si Kim Uy-gaem ay nabubuhay sa ilalim ng mahigpit na kontrol. Ang kanyang ama ay namumuno ng may malupit na disiplina at walang pagpaparaya. Kahit sa pagtulog, pakiramdam ni Kim Uy-gaem ay nakulong siya. Sa paaralan sa susunod na araw, pumasok siya sa klase at nakita niya ang dalawang bully, sina Hong Il at Jin Yu, na nanliligalig sa isang mas mahina na estudyante. Karaniwang umiiwas si Kim Uy-gaem sa gulo, ngunit nababahala siya sa sandaling ito. Bumangon ang alaala ng kalupitan ng kanyang ama. Sumisigaw siya sa mga bully, dahilan na nag-trigger iyon ng agarang reaksyon. Si Hong Il, na nangingibabaw sa klase, ay biglang nagalit. Isang away ang sumiklab. Nagtitipon ang mga estudyante. Si Yeon Ki ay nakatingin lang sa malapitan sa gilid, interesado sa kung ano ang nangyayari. Sa hindi inaasahan, si Kim Uy-gaem, bagaman may kakayahan, ay tumangging lumaban. Nakatayo siya, tinatanggap ang mga suntok ng hindi gumaganti. Mamaya sa araw na iyon, ang pambubuli ay tumitindi. Si Hong Il kasama ang kanyang mga kaibigan ay inabangan si Kim Uy-gaem sa kanyang pag-uwi. Humingi sila ng pera sa kanya. Walang emosyong inabot ito ni Kim Uy-gaem, blanko ang kanyang mukha. Pero may napansin ang isa sa kanila, si Sung Jun. Nararamdaman niya na si Kim Uy-gaem ay hindi lamang isa pang tahimik na bata. Binalaan niya si Hong Il na hayaan na lang siya, ngunit ang babala ay hindi pinansin. Kinabukasan, sa kalagitnaan ng klase, lumapit si Hong Il kay Kim Uy-gaem, na tahimik na nakaupo, naka-headphone, hindi pinapansin ang paligid. Noong una, hindi nagre-react si Kim Uy-gaem. Ngunit nang makuha ni Hong Il ang Walkman mula sa kanyang mga kamay, nagbago ang lahat. Wala na ang kalmado at tahimik na si Kim Uy-gaem, nagiging matalim ang titig niya. Ngunit imbes na umatras, muling sinaktan siya ni Hong Il. Bumangon si Kim Uy-gaem, hiningi ang kanyang Walkman. Bilang tugon, ngumiti si Hong Il, at binasag ito sa sahig. Sa unang pagkakataon, lumaban si Kim Uy-gaem. Sa una, nagpupumiglas siya. Nag-a-adjust ang katawan niya, tumatalas ang instincts niya. Binabasa niya ang bawat atake ng may katumpakan. Hindi nagtagal, si Hong Il na ang nasa sahig na nagsusumamo. Pagkatapos sa isang desperadong hakbang, si Hong Il ay kumuha ng upuan para sa paghihiganti. Ngunit handa na si Kim Uy-gaem. Sa isang hampas, pinatab niya ito, ang lahat ay natigilan, kahit si Yeon Ki ay tahimik, nanonood. Sa katahimikan na iyon, may nagbago. Ang tahimik na estudyanteng minsang ginapos ng takot at pagsunod ay nabasag lang ang mga alituntunin. Isang bagyo ang gumising sa loob niya at iyon ay simula pa lamang. Pagkatapos ng klase, lumapit si Yeon Ki na curious sa galing ni Kim Uy-gaem sa pakikipaglaban. Ngunit si Kim Uy-gaem ay walang background sa martial arts. Wala siyang sinasabi, kahit na binalaan na mas maraming problema ang darating na sa kanya. Habang sakay ng bus pauwi, may bihirang mangyari. Ngumiti ng totoo si Kim Uy-gaem sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng malaya. Ang labanan ay nagdulot ng isang bagay na nabaon ng malalim sa kanya. Nang nalaman ito ng kanyang ama, sumabog ang kanyang galit. Sa bahay, tahimik si Kim Uy-gaem ang kanyang ama na isang mayaman at iginagalang na doktor, ay namumuno ng may malamig na awtoridad, ngunit ang bahay ay walang init. Malayo ang kanyang ina, puno ng takot ang kanyang mga mata, pinagmumultuhan pa rin ng pagkamatay ng kuya ni Kim Uy-gaem. Minsan naririnig muli ni Kim Uy-gaem ang boses na iyon, ang boses ng kanyang kapatid, na tinatawag ang kanyang pangalan, isang alaala. Bumalik sa paaralan, sinubukan ni Hong Il na kumilos muli ng matigas, ngunit si Kim Uy-gaem ay hindi siya pinansin. Pagkatapos ay lumitaw si Yeon Ki na may babala, dahil hindi ito magtatapos dito, kung lalabanan siya ni Kim Uy-gaem. Hindi ito magiging madali, ngunit si Kim Uy-gaem ay nananatiling tahimik.
Wala siyang interes na makipag-away. Sa banyo, si Sung Jun ang unang hamampes kay Kim Uy-gayen na nagpabagsak sa kanya. Sa sandaling ito hinamon siya ni Sung Jun sa isang laban, ngunit si Kim Uy-gayen ay tumanggi. Ang biglaang pagdating ng isang guro ay nagtatapos sa kanilang alitan. Kalaunan sa break time, hinahanap ni Kim Uy-gayen ang kanyang Walkman, ngunit wala na. Pagkatapos ay tumunog ang kanyang telepono. Ito ay si Hong Il, kinuha pala niya ang Walkman nito. Kung nais ni Kim Uy-gayen na kunin ito kakailanganin niyang makipagkita. Nakita ito ni Yeon-ki, sinusundan niya si Kim Uy-gayen at nagbibigay isang pangwakas na babala. Si Sung Jun ay malakas, ngunit kung si Kim Uy-gayen ay maaaring manatiling malapit sa kanya, maaaring magkaroon siya ng isang pagkakataon na manalo sa laban. Di nagtagal, dumating sina Kim Uy-gayen at Yeon-ki sa lugar ng pagkikita. Naghihintay sina Sung Jun, Hong Il, at Jin Yu. Sa sandaling iyon, si Kim Uy-gayen ay nananatiling kalmado, na humihiling sa kanyang Walkman. Ngunit binigyan siya ni Sung Jun ng isang suntok, dahilan para bumagsak si Kim Uy-gayen. Sumugod si Kim Uy-gayen, ngunit si Sung Jun ay isang sinanay na boksingero at marahas na nataman si Kim Uy-gayen. Nagpapawala si Kim Uy-gayen ng isang malakas na suntok na tumama sa mukha ni Sung Jun. Si Sung Jun ay tapos na sa paglalaro, naglabas siya ng sunod-sunod na mga suntok. Ngunit sa oras na ito si Kim Uy-gayen ay handa. Naaalala niya ang payo ni Yeon-ki, lumipat siya ng malapit, na lock ang pag-abot ni Sung Jun. Pagkatapos ay hinailan niya si Sung Jun sa lupa sa isang biglaang paglipat. Bago magreaksyon si Sung Jun, mabilis na bumangon si Kim Uy-gayen at tinarget ang nasugatan na binti ni Sung Jun. Pagkatapos ng isang pangwakas na uppercut, tinapos ni Kim Uy-gayen ang laban. Pagkatapos ay umakyat siya sa hagdanan patungo kay Hong Il. Ang mga bully ay hindi nagsasabi ng mga salita, masyadong kinabahan sa kanilang nakita. Ibinalik nila kay Kim Uy-gayen ang kanyang Walkman. Tapos na ang laban, at ganoon din ang kanilang kontrol. Nang maglaon, sa isang tahimik na pampublikong banyo, nililinis ni Kim Uy-gayen ang kanyang mga pasa sa mukha. Pumasok si Yeon-ki, hinihimok siyang itigil ang pag-aaksaya ng kanyang potensyal. Sinabi niya kay Kim Uy-gayen na nakikipaglaban siya ng maayos, ngunit walang kontrol, at ito ay walang silbi. Nag-aalok si Yeon-ki upang sanayin siya upang patalasin ang kanyang mga kasanayan, ngunit walang sinabi si Kim Uy-gayen. Pagkatapos, isang mensahe mula sa kanyang ama ang dumating sa kanyang telepono. Huli na siya sa tutoring session, kaya nagpanik siya. Mabilis niyang hiniram ang shirt ni Yeon-ki at nagmamadali. Bago siya umalis, binigyan siya ni Yeon-ki ng isang pamahid para sa kanyang mukha. Sa tutor center, huli na dumating si Kim Uy-gayen. Ito ay tapos na, nabigo siya sa exam. Dahil dito sumabog ang galit ng kanyang ama. Ngunit si Kim Uy-gayen ay hindi nakikinig. Ang kanyang isip ay nananatili sa pakikipaglaban kay Sung Jun. Kinabukasan, si Kim Uy-gayen ay tahimik, malayo, at ngayon ay inilagay siya ng kanyang ama sa isang mas mahigpit na programa sa pag-aaral. Samantala si Hong Il at si Sung Jun ay nakatanggap ng isang galit mula sa kanilang leader na si Ji Hyuk, isang second year. Galit siya dahil sa pagkatalo ng dalawa, ngunit ang pakikipaglaban para sa pagiging patas ay hindi katanggap-tanggap. Binibigyan niya si Sung Jun ng isang malinaw na utos. Pabagsakin si Kim Uy-gayen ng walang mga dahilan. Kung siya ay nabigo, si Hong Il at Jin Yu ay magdurusa. Sa huli, si Sung Jun ay walang pagpipilian kundi ansundin siya. Kalaunan pagkatapos ng pag-aaral, natagpuan ni Yeon-ki si Kim Uy-gayen, at naghahatid ng babala sa kanya. Si Ji Hyuk ay hindi mananatiling tahimik sa nangyari at pupunta siya. Ngunit nais ni Kim Uy-gayen na wala ng gulo at laban. Sa isang tahimik na kalye, sumakay si Sung Jun sa isang motorsiklo at inatake si Kim Uy-gayen gamit ang isang patpat mula sa likuran. Si Kim Uy-gayen ay bumagsak. Sa kabutihang palad, nasaksihan ni Yeon-ki ang biglaang pag-atake at humihingi ng tulong. Ilang sandali si Kim Uy-gayen ay nagkamalay sa hospital. Biglang dumating ang mga magulang ni Kim Uy-gayen. Labis na nag-aalala ang kanyang ina sa mga nangyayari. Habang sa labas ng hospital, si Sung Jun, Hong Il at Jin Yu ay naghihintay ng tahimik. Ayaw ni Sung Jun na mangyari ito, ngunit wala siyang pagpipilian dahil natatakot siya kay Ji Hyuk. Sa loob ng hospital, ang ama ni Kim Uy-gayen ay hindi nagpapakita ng emosyon. Tinanong niya ang nangyari, nang mag-aalangan si Kim Uy-gayen, na magitan si Yeon-ki. Inaangkin niya na si Kim Uy-gayen ay nasugatan habang sinusubukan na tulungan siya, ngunit ang ama ay walang pakialam sa kwento. Nais niyang malaman ang katayuan ni Yeon-ki.
Matapat ang sagot ni Yeon-ki na hindi siya isang nangungunang mag-aaral, ngunit siya ang pinakamasayang mag-aaral. Di nagtagal, umalis si Yeon-ki. Ang ama ni Kim Uy-gayen ay nagpasok muli sa kanya para sa tutoring program. Dahil dito, tahimik na nabalisa ang ina ni Kim Uy-gayen sa sitwasyon ng kanyang anak. Pagkaraan ng ilang sandali, habang nakaupo sa hindi mapakali na katahimikan, nakita ng ina ni Kim Uy-gayen ang isang bagong pasyente na pinapasok. Naalala nito ang kanyang anak na naaksident sa nakaraan. Nakita niya si Sung-jun na nakatayo sa kanyang harapan upang malaman ang kalagayan ni Kim Uy-gayen. Nang malaman na ayos lang siya, nais na niyang umalis. Ngunit bago siya makaalis, napansin ng ina ni Kim Uy-gayen ang mga pasa sa kanyang mukha. Sinabihan siya na gamutin ang kanyang sugat dahil ayaw ng mga ina na makita na nasasaktan ang kanilang anak. Ilang araw ang nakalipas, lumabas na si Kim Uy-gayen sa hospital. Habang si Yeon-ki ay bumisita sa isang hospital na nagpapakita sa isang kumatos na lalaki. Si Yeon-ki ay nagsalita sa kanya na nagsabing kamakailan lamang ay may naalala siya sa kanya, isang taong may kaparehong espiritu sa kanya. Kinabukasan sa paaralan, si Kim Uy-gayen ay lumapit kay Sung-jun mahinahon ngunit matatag. Sinabi niya sa kanya na tapusin na ang lahat kung may natitira pa siyang galit sa kanya. Ngunit tahimik lang si Sung-jun habang si Kim Uy-gayen ay papaalis. Sinabi ni Sung-jun sa kanyang mga kaibigan na hayaan na lang si Kim Uy-gayen. Dahil sa mga aksyon ni Sung-jun pinarusahan siya ni Ji Ha-hyuk. Ngunit sa oras na ito, kahit nasa ilalim ng presyon, tumayo siya ng matatag. Tumanggi siyang makipagtulungan sa kanya. Galit, nagpa siya si Ji Ha-hyuk na siya mismo ang hahawak sa problema na ito. Pumunta siya sa klase ni Kim Uy-gayen upang pagbantaan siya. Sinabi niya na pumunta sa rooftop pagkatapos ng klase o ang kanyang mga kamag-aral ay masasaktan. Nang walang pagpipilian, si Kim Uy-gayen ay nagpunta sa rooftop kasama si Yeon-ki sa tabi niya. Inaasahan na maiwasan ang isang away, nag-alok siya ng isang kalmado na paghingi ng tawad at nangako na hindi na siya mangingi-alam mula ngayon. Ngunit si Ji Ha-hyuk ay walang pakialam. Inutusan ni Ji Ha-hyuk si Sung-jun na saktan si Kim Uy-gayen. Ngunit si Sung-jun ay tumanggi, dahil dito si Ji Ha-hyuk ay nagalit. Sinimulan niya na saktan si Sung-jun sa harap ng lahat. Si Kim Uy-gayen ay nanonood lang, na pinipigilan ang sarili, ngunit ang pananakit ay hindi tumigil. Si Ji Ha-hyuk ay patuloy na sinasaktan si Sung-jun, nang hahampasin na siya ni Ji Ha-hyuk, hinawakan ni Kim Uy-gayen ang kanyang patpat. Lumingon siya kay Yeon-ki at tinanong kung ilan pa ang mga kalaban na hamarang sa kanyang daraanan kung lalabanan niya si Ji Ha-hyuk. Sinabi ni Yeon-ki na may 2 pa. Samantala sa hospital, ang ama ni Kim Uy-gayen ay nakita na nangunguna sa isang panahunan na pulong ng kawani. Ang kanyang presensya ay nag-uutos, malamig ang kanyang tono. Ang lahat ng nasa silid ay sumunod sa kanyang tingga ng walang tanong. Ngunit nang tumunog ang kanyang telepono, nagbago ang lahat. Ang tumatawag ay ang kanyang sariling ama, si Mr. Kim. Ang takot sa kanyang mga mata ay nakikita, si Mr. Kim ay mas malakas kaysa sa kanya. Sa tawag, hindi nagtanong si Mr. Kim, siya ay nag-utos. Na si Kim Uy-gayen ay dapat dalhin sa pamilya na magtitipon sa katapusan ng linggo. Walang pagkaantala na pumayag siya ng walang pag-aalangan. Bumalik sa rooftop, si Kim Uy-gayen ay nakalock ang mga mata ni Ji Ha-hyuk. Ngayon ay nasusunog ng layunin, handa na siyang tapusin ito. Ngunit si Ji Ha-hyuk ay lumaban, ang momentum ay lumipat kay Ji Ha-hyuk at biglang si Kim Uy-gayen ay nasa gilid ng pagkatalo. Nakialam si Sung-jun at sumakay ng suntok kay Ji Ha-hyuk, sinira ang kanyang pagkakahawak kay Kim Uy-gayen. Tumayo si Kim Uy-gayen at muling lumaban, nais na niyang tapusin ang laban na ito. Na may katumpakan na mga galaw ay nagawa niyang mapabagsak si Ji Ha-hyuk. Ngunit hindi natapos dito, nagsusugod na ang mga kasama ni Ji Ha-hyuk, pumasok si Yeon-ki. Hindi siya nagtaas ng kanyang kamao. Itinaas niya ang kanyang telepono na nagsasabi na inalertuhan niya ang isang guro. Ang gulat ay tumama sa gang. Sa ilang segundo, nagkalat sila, kinaladkad si Ji Ha-hyuk palayo sa kanila. Nang maglaon, hinugasan ni Kim Uy-gayen ang kanyang mukha, lumalamig mula sa pagmamadali ng labanan. Lumingon siya kay Yeon-ki at tinanong siya tungkol sa susunod na kalaban. Binigay sa kanya ni Yeon-ki ang mga pangalan. Si Sung-sik at si Song-ok na third-year student at mas malakas kaysa kay Ji Ha-hyuk mga pinuno at mapanganib. Ngunit si Yeon-ki ay hindi tumigil doon. Binalaan niya si Kim Uy-gayen na nasugatan pa rin siya at sa oras na ito, kung sumugod siya muli, maaari siyang masaktan. Habang si Kim Uy-gayen at Yeon-ki ay tahimik na nag-uusap,
sila ay nakita ni Sung Jun kasama sina Hong Il at Jin Yu, na nasa malapit. Ngunit sa oras na ito, naiiba ang mga bagay. Nag-isip si Sung Jun na tapos na siya sa hindi magandang buhay bilang bully. Sinabi niya sa kanila na wag na siyang susundan. Samantala si Ji Hyuk ay pumunta sa music room. Sa loob, nagbago ang kanyang saloobin. Niya ang isang mag-aaral na magalang. Ito ay si Sok-ok, pagkatapos ay lumapit siya sa isa pa, isang drummer, at yumoko ng may paggalang. Ito ay si Sung-sik, isa sa dalawang makapangyarihang pinuno ng third year. Nang maglaon, si Kim Uy-gayan, namamagang pa rin mula sa lahat ng nangyari, ay dahan-daang umakyat sa hagdan nang lumitaw si Sung-sik. Ngunit sa halip magsimula ng laban, si Sung-sik ay nagulat sa kanya. Siya ay isang palakaibigan, tinulungan pa niya si Kim Uy-gayan na umakyat sa hagdan at binati ng magalang ang guro. Pagkatapos ay hinangian niya si Kim Uy-gayan ng pera para pambili ng cola. Sa gabi sa tutoring program si Kim Uy-gayan ay nahihirapan na mag-focus sa pag-aaral. Ang nangyaring laban nila ni Ji Hyuk ay lagi niyang naiisip. Paglabas nakita niya si Song-ok, Sung-sik at mga kasamahan nito na naghihintay. Sila ay naghahanda sa susunod na laban. Ngunit nang mahinahon niyang hiniling na ilipat ang paghaharap sa ibang lugar, tumawa lang si Sung-sik. Wala siya doon upang lumaban, nandoon siya upang makipag-usap. Bago ang pag-uusap ay magpatuloy dumating ang ama ni Kim Uy-gayan para sunduin siya. Sumakay si Kim Uy-gayan sa kotse, pinoproseso pa rin ang nangyari. Nagtanong ang ama kung ano ang nangyayari. Si Kim Uy-gayan nagsinungaling, na sinasabing hindi niya kilala ang mga lalaki na iyon. Pagkatapos si Kim Uy-gayan ay dinala sa isang patahian ng damit. Dahil ang ama ay gusto na maging formal ang suot ng anak para sa pagkikita sa kanyang lolo sa bakasyon. Nang gabing iyon, habang sinubukan ni Kim Uy-gayan na matulog, ang presyon ay nagbalik ng mabigat tulad ng dati. Ngunit may lumipat, sa kabila ng sakit. Sa kabila ng bigat, siya nakaramdam ng bago. Ang hamon ng pagharap sa mas malakas na mga kalaban sa paaralan ay may ilaw sa loob niya. Kinabukasan, napansin ni Yeon-ki na papalapit sina Sung-sik at Song-ok. Napapaligiran ng kanilang mga kasamahan. Binalaan niya si Kim Uy-gayan na huwag lumaban dahil hindi pa handa ang kanyang katawan. Ngunit bago pa man siya nakarating sa silid-aralan, naghihintay na sina Sung-sik at Song-ok. Hindi sila naghahanap ng gulo. Gusto nilang makipag-usap sa kanya. Nais nilang tapusin kung ano ang sinimulan nila noong gabi. Sa loob ng silid-aralan, si Sung-sik ay itago ang kanyang karaniwang mapaglarong tono habang sinabi niya kay Kim Uy-gayan na hindi na kailangan ng away. Sinabi niya na nais niyang maging kaibigan siya, upang tamasahin ang buhay nila sa paaralan. Naguguluhan, tinanong ni Kim Uy-gayan kung ano ang ibig niyang sabihin. Bilang tugon, itinuro ni Sung-sik ang pasilyo. Ang iba pang mga mag-aaral ay nakatayo doon na natatakot na pumasok, iyon ang kapangyarihan. Naintindihan agad ni Kim Uy-gayan. Hindi ito tungkol sa pagkakaibigan. Ito ay tungkol sa kontrol. Tumayo siya at nilinaw na wala siyang interes na maging bully tulad ni Sung-sik. Dahil dito binuhusan siya ni Sung-sik ng cola sa ulo. Nag-aapoy ang galit ni Kim Uy-gayan, ngunit si Yeon-ki kay sumanyas na manatiling kalmado. Pagkaalis ni Sung-sik, sinabi ni Yeon-ki na tama ang kanyang ginawa. Kahit na halos hindi na napigilan ni Kim Uy-gayan ang kanyang sarili. Nang maglaon si Kim Uy-gayan ay bumisita sa bahay ng kanyang lolo. Ang kanilang pag-uugali ay hindi lamang iginagalang, siya ay kinatatakutan. Habang kumakain, si Mr. Kim ay tumingin kay Kim Uy-gayan at sinabi ang isang bagay na nakakagigil, kung gusto niya, ay maaaring sirain niya ang lahat ng ginawa ng kanyang ama. Pagkatapos ay ginawa niya ang kanyang punto. Sinabihan ni Mr. Kim si Kim Uy-gayan ay dapat bumalik siya sa Simon High. Ito ay ang tanging paaralan na akma upang hubugin ang susunod na tagapagmana ng pamilyang Kim. Ngunit si Kim Uy-gayan ay hindi nag-aalinlangan. Sinabi niya na hindi, ang pag-iwan sa kanyang kasalukuyang paaralan ay nangangahulugang mawala ang isang bagay na sa wakas ay nagsimulang maramdaman niya ang kaligayahan. Tumingin si Mr. Kim sa kanya, nakita ang pagpapasya, at wala nang sinabi. Sa ngayon, natapos na ang pag-uusap. Habang umalis si Kim Uy-gayan sa silid, hindi pa rin matatag mula sa alkohol, ang mga guni-guni bumalik. Nakita niya ang kanyang kapatid, na tumatawag, hinayla siya ng mas malalim sa pagkalito, hanggang sa mahulog siya sa isang swimming pool. Agad naman siya na iniligtas ng kanyang ama. Kinabukasan sa paaralan, may nagbago kay Kim Uy-gayan. Ang kanyang focus ay matalim. Nang walang pag-aatubili, lumakad siya patungo sa silid-aralan ni Sung-sik. Sinubukan ni Yeon-ki na pigilan siya, binabalaan siya na hindi ito ang tamang sandali,
ngunit hindi siya pinansin ni Kim Uy-gayan. Walang makakapidyo sa kanya ngayon. Pumasok siya sa silid. Napansin siya ni Sung-sik at mahinahon na sinabi sa lahat na umalis. Tinanong ni Sung-sik kung umamin ba si Kim Uy-gayan sa pagsisisi sa pagtanggi ang kanyang alok. Sa halip, hinawakan ni Kim Uy-gayan ang bote ng cola mula sa kanyang kamay at ibinuhos ito, tulad ng ginawa noon sa kanya. Ang katahimikan ay naghang para sa isang. Si Sung-sik ay natawa, dahil sa kauna-unahang pagkakataon, may hinamon sa kanya, at nagustuhan niya ito. Sinabi niya kay Kim Uy-gayan na sundan siya dahil tapusin nila ito sa ibang lugar. Ngunit bago sila umalis, pumasok ang isang guro, kaya naman ay hindi natuloy ang laban. Sinabi na lang ni Sung-sik kay Kim Uy-gayan na magkikita sila sa music room pagkatapos ng klase. Nang maglaon nagkita sila sa music room. Si Sung-sik ay nagbigay ng huling pagkakataon kay Kim Uy-gayan na tanggapin ang alok ngunit si Kim Uy-gayan ay tumanggi. Dahil dito ay inatake siya ni Sung-sik na handa na ibagsak si Kim Uy-gayan. Sinubukan na lumaban ni Kim Uy-gayan tulad ng ginawa niya laban kay Ji Hae-hyuk. Nilalayon niyang dalhin ang paglaban sa sahig. Dahil si Sung-sik ay bihasa sa jiu-jitsu, kaya naman nakontrol niya ang laban. Si Kim Uy-gayan ay hindi tumayo ng isang pagkakataon. Sa loob ng ilang segundo, nahuli siya sa isang chokehold. Ang presyon na binuo hanggang sa siya ay himatayan. Nabigo, lumingon si Sung-sik kay Yeon-ki. Hinamon niya siya, kalmado, tinanggal ni Yeon-ki ang kanyang salamin at humakbang pasulong, handa na. Ngunit bago pa man magawa ang unang paglipat, nagkamalay muli si Kim Uy-gayan. Tumayo siya, nabugbog, hindi makahinga, ngunit hindi pa natatalo. Malapit na magsisimula ang pangalawang laban. Dahil dito nasyahan na naman si Sung-sik, si Kim Uy-gayan ay nakatayo na at handa na. Ang ikalawang pag-ikot ay nagsimula ng mabilis. Inatake siya ni Kim Uy-gayan, ngunit sa sandaling muli, binigyan siya ng mga kasanayan sa jiu-jitsu. Hanggang sa nakita ni Kim Uy-gayan ang isang kapintasan sa pamamaraan ng kanyang kalaban. Sa isang iglap, binali niya ang pagkakahawak at nakasandal sa sahig habang binubugbog siya ni Kim Uy-gayan. Nais ni Song-ok na makialam, ngunit bago pa siya makalapit, si Yeon-ki ay naglansad ng isang tumpak na sipa. Sinabihan niya si Kim Uy-gayan na magpukol sa susunod na laban. Pagkatapos ay nagbago ang lahat, sa ilang sandali, ibinaba ni Yeon-ki si Song-ok, isa sa mga pinakamahirap na mandirigma ng paaralan. Hindi nagalit si Sung-sik, ngumiti siya. Ang enerhiya sa silid ay lumipat. Ngayon ay mas nasasabik siya kaysa dati. Dalawang tunay na mandirigma ang tumayo sa harap niya. Tinanggap niya ang pangwakas na pag-ikot nagsimula ang round 3, ibinigay ni Sung-sik ang lahat. Ang kanyang pinakamahusay na techniques, ngunit ito ay hindi sapat. Binigyan siya ng isang pangwakas na sipa dahilan para matalo si Sung-sik at natapos ang laban. Samantala ang ina ni Kim Uy-gayan na nakaupo sa harap ng isang psychologist. Tulad ng kanyang anak pagod na siya na makulong mula sa nakaraan. Matapos mawala ang kanyang panganay sa isang malungkot na sandali, hindi na siya nakabawi. Nabuhay siya sa patuloy na takot, ngunit ngayon ay nagbago na at handa na siyang harapin ito. Habang si Kim Uy-gayan ay nag-iisip sa mga laban na nangyayari. Dahil dito nagsimula siyang magsanay ng martial arts, itinutulak ang kanyang katawan ng mas mahirap araw-araw. Ngunit habang lumago ang kanyang pisikal na lakas, ang kanyang pagtuon sa mga akademiko ay humihina. Ang mga sesyon ng pagtuturo ay nagsimulang magkahiwalay. Nang pag-alitan siya ng kanyang tutor, hindi siya nagsalita at umalis. Hindi na niya nais na makulong sa walang katapusang mga inaasahan. Ang pagpili na iyon ay nagpadala ng kanyang ama sa isang galit. Si Kim Uy-gayan ay palaging sumunod sa mga utos ng ama, ngunit hindi sa oras na ito. Kalmado siya, sinabi niya na mag-aaral siya sa kanyang pamamaraan, ngunit hindi ito tinanggap ng kanyang ama. Inutusan niya itong bumalik sa tutoring program. Nang walang pagpipilian, sumuko si Kim Uy-gayan. Pagkatapos ay nakipagkita si Kim Uy-gayan kay Yeon-ki. Sa lugar ng pagpupulong, hindi nag-aksaya ng oras si Kim Uy-gayan. Tinanong niya kung bakit gustong makipagkita ni Yeon-ki pagkatapos ng klase. Diretso sa punto si Yeon-ki, sinabi niya ang pagbugbog kay Sung-sik at sa kanyang mga kasamahan ay hindi ang katapusan. Ito ay simula pa lamang. Hindi maintindihan ni Kim Uy-gayan ang kanyang sinasabi. Hanggang sa inilabas ni Yeon-ki ang kanyang phone at ipinakita sa kanya ang isang video. Malinaw at brutal ang footage. Isang estudyanteng nagngangalang Nam Hae-hyuk mula sa Somanhai ang ipinakitang nananakot sa mahihinang kaklase ng walang pagsisisi. Sa kabila ng pang-aabuso, walang kinaharap si Nam Hae-hyuk.
Pinrotektahan siya ng kanyang makapangyarihang pamilya, at pinuri pa siya sa isang ninakaw na proyekto sa paaralan. Tinanong ni Kim Uy-gayen kung bakit ito ipinapakita sa kanya. Sagot ni Yeon-ki na may plano, gusto niyang sumama sa kanya si Kim Uy-gayen bilang isang vigilante, upang manindigan sa mga nananakot, upang ipagtanggol ang mga hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang ideya ay tumama ng husto kay Kim Uy-gayen. Saglit na nagsindi ito ng apoy sa loob niya. Pero biglang tumunog ang phone niya. At ito ay ang kanyang ama, na patras si Kim Uy-gayen. Sinabi niya kay Yeon-ki na kailangan niyang mag-focus sa paaralan at umalis. Pag-alis ni Kim Uy-gayen, lumapit ang isang estudyanteng hindi niya kilala at inabutan siya ng inumin. Nagpasalamat sa kanya ang estudyante. Hindi pa siya nabuli simula nang ibagsak ni Kim Uy-gayen si Ji Hyuk. Ang sandaling iyon ay muling nakapukaw ng isang bagay. Ang pagnanais na ipaglaban ang iba ay bumalik, ngunit ang bigat ng mga inaasahan ng kanyang ama ay humila sa kanya pabalik sa landas na sinabi sa kanya na tahakin. Tumalikod siya at bumalik sa pag-aaral. Noong gabing iyon, sinabi ng ama kay Kim Uy-gayen na samahan siya sa isang high-profile na pagtitipon, isang kaganapan na puno ng mga makapangyarihang tao. Sinabi niya na ang mga koneksyon na ginawa doon ay humuhubog sa kinabukasan ni Kim Uy-gayen. Ngunit nang dumating sila, nagbago ang lahat. Ipinakilala si Kim Uy-gayen sa isang piling pamilya. Sa kanila ay nakatayo ang isang kabataang kaedad niya, si Nam Hyuk, ang parehong bully mula sa video. Pero dito, iba ang mukha ni Nam Hyuk. Siya ay magalang, at inaangkin na isa siyang Muay Thai martial artist. Sa harap ng lahat, binanggit ni Kim Uy-gayen ang video na nagpapakita ng pambubuli at pandaraya sa akademiko ni Nam Hyuk. Natahimik ang lahat, ang pagmamataas ng pamilya ay pumutok, ang kanilang mga mukha ay puno ng kakulangan sa ginhawa. Nag-react agad ang ama ni Kim Uy-gayen, hinayla niya siya sa isang tabi at pinagalitan siya dahil sa isang eksena. Ngunit hindi umatras si Kim Uy-gayen. Sinabi niya nagsasabi lang daw siya ng totoo at walang interes na magpanggap sa mga taong tulad ni Nam Hyuk. Dahil dito malamig at malakas niyang sinampal ang anak pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang bumasag sa lahat. Sa mundong ito, ang kapangyarihan ay higit na mahalaga kaysa sa kung paano ito kinikita. Naglakad siya palabas, handang mamuhay ayon sa sarili niyang mga patakaran. Hindi na kontrolado ng mundo ng kanyang ama. Kalaunan ng gabing iyon, nakaupong mag-isa si Kim Uy-gayen sa hintuan ng bus habang nagsimulang bumuhos ang ulan. Walang dalawang isip, tumayo siya at dirdiretsong naglakad papunta sa bagyo. Basang-basa ngunit nagmamaneho, nakarating siya sa pintuan ni Yeon-ki. Doon ginawa niyang malinaw ang kanyang desisyon, siya ay magiging isang vigilante. Lalabanan niya ang mga bully na namumuno sa kanilang paaralan. Pagkalipas ng mga araw, bumalik si Nam Hyuk at ang kanyang barkada, na nagtatarget ng mas mahihinang mga estudyante. Tiwala na walang makakapihil sa kanila. Ngunit mula sa mga anino, dalawang figure ang lumitaw. Parehong nakasuot ng pulang maskara. Panay at malakas ang boses nila. Nagbigay sila ng babala. Hindi na makakatakas ang mga bullies tulad ni Nam Hyuk. Ang mga estudyanteng nakamaskara ay sina Kim Uy-gayen at Yeon-ki. At mula sa sandaling iyon, nagbago ang lahat.